Ella. Tutulugan talaga siya ng hayop? Natigilan siya na maramdaman na mahinang pagtapik ng nakayakap na kamay ni Blake sa hips niya. Nangunot ang noo ni Ella. My nanny used to do this to me when I was a kid. I am not a kid. Of course you're not, ngisi ni Blake. My nanny, she also used to sing lullabies to me. Pinikit ni Ella ang mga mata. Talagang ang inaantok siya sa pagpapapak nito sa kanya. Then sing. I want to, but I can't. Panggagaya nito sa sagot niya kanina kaya inis na kinurot to ni Ella. Go ahead and just sing. The baby wants to hear it too. Nag-aalangan si Blake. Kung talaga bang kakanta siya ngunit na makitang payapang itsura ng babaeng nasa bisig niya, napailing na lamang siya. Nababaliw na nga siyang tunay. Binoka ni Blake ang mga labit, nagsimulang kumanta na parang robot. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above. Paputol-putol at malipang tono ng boses nito. Ang patulog sanang si Ella ay napahagalpak ng tawa nang marinig ang kinanta ng lalaki. That is not a lullaby. Are you even singing? Parang di ka pa sure sa kinakanta mo. Mas nagsalubong ang makakapal na kilay ni Blake. I told you I cannot sing, so just sleep. Tinulak nito ang noo ni Ella gamit ang hintuturo. Sing. I want you to sing kahit wag ng lullaby. Just sing any song. My favorite song. Natatawa pa rin niya. Sumeryoso na ang mukha ni Blake. Fine. Di na nagtaka si Ella na hindi siya nito tinanong patungkol sa mga paborito niyang kanta dahil for sure mas maalam to kaysa mga taong malapit sa kanya basta tungkol sa kanya. Maganda at malalim ang boses ni Blake na mas naging masarap sa pandinig ni Ella. Wala sa sariling napasiksik siya sa yakap ng lalaki at nakangiting nakatulog. Pinamulan ako na muling naalala ang nangyari sa amin ni Blake. Pamilyar ang pangalan, Lauren? Kunot ang noo ko nang buksan ang pinto ng opisina ni Blake na nilipat niya malapit sa kwarto ko sa itaas. May kausap siya sa cellphone ngunit na mapansin ako, agad niya rin niyang binaba. May naghahanap daw sa'yo. Who? Lauren daw? Tipid na ani ko. What is she doing here? Dinig kong mahinang palatak niya. She? So it means it's a girl? Who's that? Di ko mapigilang maitanong yon. Alangan namang kim-kimin ko. Why not see her for yourself? Tumaas ang sulok ng labi niya at saka maling bumalik sa ginagawa niya kanina. You don't even know what your so-called friend really is. Dagdag niya pa. Magkababata ba talaga kayo? Is this about Rian again? Tinaasan niya ako ng kilay. Sino lang ba nag-iisa mong malapit na kaibigan? Muli niyang tinoon ang tingin sa papeles na nasa harapan. You should stop considering that ugly duckling as a friend, Ella. Di ko siya sinagot at agad na lang lumabas ng opisina niya. Buoba ako gamit ang elevator at lumabas ng bahay. Doon ko nakita isang babae na bagyang nakatalikod. Nasa harapan ng malaking fountain. May kausap siya sa cellphone na hawak. Yes, kuya, I know. Don't worry, kukumbinsin ko siya for you. For us. Yes, bye. Kuya? Kailan ka pa nagkaroon ng kapatid si Rian? Napatalon siya sa gulat nang lingunin ito. Nanlalaki ng bahagya ang mga mata niya at walang sariling nabitawan pa ang cellphone na hawak niya. Ella, you're here. Nginitian ko siya. Yes, how about you? Miss Lauren, bakit nandito kayo? Si Mr. Kim yon na lumabas na rin. Nakita kong di naging maganda ang ngiti ni Rian. Baka naman may mas mahalaga ka pang dapat gawin, Rian. Di nawawala ang ngiti ko sa labi nitong binabanggit ang pangalan niya. Lauren, ha? Yup. Nagulat lang talaga ako na bigla kang sumulpot sa tabi ko. Gaga ka? Hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo. Come in. Di ko pinansin ang mga abnormal na reaksyon niya. Di ko siya tinatanong ng kahit na ano, kahit na nilalamon na ako ng mga negatibong damdamin. Tahimik lang kami habang sinusundan niya ako papunta sa sala. Natawa ako ng pagak. How come I just realized it just now? After all these years? Wala akong alam kay Rian maliban sa pangalang pinakilala niya. Apelido ko at ang jewelry shop niya. Hindi ko pa rin namimit ang parents ko or family niya kahit 2 dekada na kami magkakaibigan. I did not ask her kasi di naman niya inopen up. Masyado kong tiwala na ayos lang basta't magkaibigan naman kami. Lauren, is that her real name? Ella. Ininom ko ang juice na binigay ni Manang Celia at saka siya tiningnan. Walang pinagbago sa mukha niya na tila wala siya nagawa sa aking mali. Ang kapal. May kapatid ka? How come hindi ko alam? He's in States kasi. Masyado ring tagong existence niya sa media at ayaw rin ni na daddy na ma-expose siya sa labas. That delicate? Mas babae pa siya sa'yo?
Di siya umimik at natawa lang na mahina. Ano nga palang sasabihin mo sa akin? Let's see kung anong pakulong meron ka. Nag-iwas siya ng tingin at bahagyang natigilan, tila nag-iisip. Ang mama at papa mo, natawagan mo na ba sila? Makaraan ng ilang minuto ay tanong niya. Nope, not yet. Siguro Ella, dapat mo munang kausapin ang pamilya mo. Ayusin niyang gulo. Siguradong nalulungkot na rin ng papa mo ngayon. Umuwi ka muna. Yan lang ang sasabihin mo sa akin? Akala ko ba mahalaga? Kunway nagugulat ang tingin niya sa akin. Isn't your family important? After what they've almost done to me? Nilawakan ko ang ngiti ko sa labi. Tsaka, hinawakan ang palad ni Rian. Never, Rian. Siguro hindi pa ngayon. Ikaw, may ginawa ka ba behind my back na hindi mo pa nasasabi sa akin? Nanigas ang ngiti niya sa labi. Kasi kung meron man, baka gusto mo nang sabihin ngayon. Hindi siya makapagsalita. Ngunit, bago ko pa man madugtungan ang sasabihin ko, agad na siyang napatayo sa kinaupuan. Inayos niya pa ng bahagya ang suot na above-the-knee dress, tsaka lumapit kay Blake na siyang pababa. Blake? Mr. Monreal? Nagtagis sa ngipin ko na mas mauna pa talaga siyang tumakbo, papalapit kay Blake. Dati ba siyang si Roadrunner? Bukod pa doon, dagdagan pa ang galit ko dahil sa pangalang babanggay niya sana. It's crystal clear na mas nauna na niyang makilala si Blake. How come magwawala-walaan siya nung unang panahong ipakilala ko sa kanya si Blake? Tamang hinala ko na talagang may itinago siya sa akin. Base sa kilos niya, mukha siyang close sa lalaking to. She's deliberately lying in front of me at alam niyang nahahalata ko na siya. Pero patuloy pa siya sa mga kasinungalingang hinahabi niya. Di niya sisirain ang maskarang nakakabit sa pagmumukha niya. Tumaas ang masama kong tingin mula sa kay Rian, papunta kay Blake, na nagkibit balikat lang tsaka nila nilampasan si Roadrunner/Rian bago ko nilapitan. Naihatid niya na ba, Manang? Oo, sir. Humawak ang kamay niya sa bewang ko, tsaka ako'y nalalayan, papuntang dining area. Di ko pinahalata ang masama kong itsura. Kahit hindi inimbita, sumusunod din si Rian. Nakita ko pang humagod ang tingin niya sa braso ni Blake na nasa bewang ko kaya't nang sa akin na mapunta, ang tingin niya nginitian ko siya ng ubod ng tamis. Agad siyang nag-iwas ang tingin. Pinaghila ako ni Blake na upuan bago siya naupo sa tabi ko. Si Rian naman sumunod din sa amin. Huminga ako ng malalim para lang kalmahin ang sarili ko. Tapos mo nang sabihin ang mahalaga mong balita sa akin? Bakit nandito ka pa, Rian? Pinalis mo na ako? Minsan na nga lang kitang makita. Nguso niya pa. Ay ito, tikman nyo. Ako nga pala nagluto nito. May nilabas siyang Tupperware mula sa bag na dala na ngayon ko lang napansin. Lima ko na pa ismed. Well, alam ko naman, masarap siyang magluto at wala akong talent doon. Nilingon ko si Blake ngunit wala naman kay Rian ang atensyon niya kaya satisfied akong napatango. Tahimik at seryoso lang siya habang nilalagyan ng pagkain ng plato ko. Unti-unti namang nawala ang ngiti ni Rian. Maupo ka na muna, Rian, ani ko. Ang walang hiya talagang naupo siya. Mabuti na lang elegante akong tao. May class. Mas magandang ganon, hindi ba? Mas sabulin at katanggap-tanggap. Biglang banat niya. Di ako tumigil sa pagnguya. Mas sabulin ng ano? Ng malas? Natatawang ani ako. A rabid dog who can eat even its own friend. Can it be classified as classy and elegant? Malamig na boses yon ni Blake. Si Rian yon. Humagalpak ako ng tawa pero agad ding nag-peace sign kay Rian. Charot, biro lang ito naman. Pabiro ko siyang hinampas sa braso. Kung pwede ko lang siyang itulak palabas, ginawa ko na. Sumama ang tingin niya pero hindi ko pa rin siya pinansin. Sanay kaming magbiroan pero noon yon. Nung wala pang meaning ang bawat salita at biro naming binabato sa isa't isa. Nanginig ako sa galit pero pinipigil ko ang sarili ko na makasaksak sa kanya ang hawak kong kutsara tinidor. Di na yata siya mapakali si Rian sa kinaupuan at maya-may tumayo dalang Tupperware tsaka lumapit sa gilid ni Blade. Bakit di mo muna subukan to, Mr. Monreal? Kung nandito talaga siya para sa akin, bakit si Monreal ang pinupuntire niya? Di pa man nakakasagot si Blake, naglagay na siya ng omelette na niluto niya sa plato ng lalaki. Agad na nalukot ang mukha ng huli. Sus, itlog lang naman palang pinirito. Marunong kaya ako maglaga niyan? Aw, how sweet! Sarkasikong ani ako na ang tingin na kay Rian. Napailing si Blake at walahas iniurong ang plato na pinagkainan. Manang! Sinenyasan ni Blake si Manang Selen agad namang lumapit, kinuha ang plato ni Blake. Sa harapan mismo ni Rian.
Teka, bakit ba hindi tinataboy ng lalaking to si Rian? Natigilan naman si Rian na talatang napahiya. Mr. Monreal, are you done eating? Tanong niya sa akin nang nakatingin kaya agad akong tumango. Ayoko rin naman magstay kasama si Rian dito. Di lang din ako mabubusog. Inalalay niya ako patayo at saka nagsimulang maglakad paalis sa dining area. Boss, si Miss Lauren? Tanong na isa sa mga bodyguards ni Blake na nakabantay sa malaking pinto ng bahay. Nakarating siya rito mag-isa. Makakauwi rin siyang siya lang. Why did she do that? Why did you not ask her? Nakahinga si Ella sa kama habang panay ang pagpatak ng luha sa mga mata. Gusto man niyang pigilan ang mga yon, hindi niya magawa. Tuloy-tuloy ang mga yon at walang patid. Kung masama ang mood niya, mas masama ang kay Blake. Ang dati ng malamig na postura ng lalaki mas dumoble. Why? I don't know. Tumitig si Ella sa kawalan. Maybe because deep inside I'm scared on what will answer be? Mahinang bulong niya. Then stop crying. What do you want me to do with her? Napaupo si Ella sa kama, tsaka saglit nilapitan si Blake. Ni hindi mo nga siya tinaboy. Isa pa hindi mo sinabi sa akin na magkakilala kayong dalawa. Nagtaas baba ang dibdib niya dahil sa galit na panay na rin ang pag-agos ng luha sa mukha ni Ella. Kaya lumambot ang ekspresyon ni Blake, piranasan ang mukha ni Ella gamit ang tissue na nakuha ng lalaki sa nightstand. Di naman kasi siya importante. Pero para sa akin importante siya. Sumisigok na aniya. Napabunto hininga si Blake. Alright. Now stop crying. It won't be good for you and for the baby. Marahan at kalmadong boses ni Blake nang aluin si Ella. Sa sunod, sasabihin ko na lahat. Hindi mo pa ba nahalata? Tinignan na masama ni Ella si Blake. Paano ko mahahalata kung tinago ninyo? Hindi mo man lang sinabi sa akin. I've just met her a few times. Every business meeting I had with her brother. Tumango si Blake at marang hinalikan ng tuktok ng ulo ni Ella. Hindi ko agad siya pinakaladkad palabas para malaman mo kung gaano ka-plastic ang tinatawag mong best friend. Ang sabihin mo, ine-enjoy mo lang yung palabas. Ani Ellang masama pa rin ang tingin kay Blake. Natawa na mahina si Blake dahil may part na sa pagkatao niya na ine-enjoy ang masamang tingin ni Ella para sa babaeng lumalapit sa kanya. Para itong maliit na kuting na naglalabas ng pangil dahil sa galit. May kapatid talaga si Rian? Yes, he is Carl, one of my business colleagues. Dahan-dahan napatango si Ella. Noon alam niya walang kapatid si Rian, palagi kong umiiyak tuwing nakikita ang kompletong pamilya sa eskwelahan nila. Medyo nagsaselos pa daw ito na may 3 siyang kapatid, pero ngayon nalaman niya may kapatid to pamilya kahit papaano, masaya siya para kay Rian. Your friend's real name is Lauren Larson, the second granddaughter of Larson family. Pati nga yun hindi mo alam. Nang insulto ang tawa ni Blake kaya hinampas to ni Ella. Tumigil ka na, kaiiyak. Naiiritang anito. Napasimangot si Ella dahil sa pabago-bagong mood ni Blake. Baka ito talagang buntis at hindi siya. Suminga siya sa piraso ng tisyong binigay ni Blake. Di na masyado nag-iisip pa ng problema si Ella dahil makakasama yun sa pagbubuntis niya. As long as he's here, then she can make it. Mabilis naging mga araw at nagsimula ng lumaki ang dati, impis pang siya ni Ella. Nasa ika-6 na buwan na siya na ngayon. Sa ilang buwang kasama niya si Blake, mas naging malapit ang loob niya sa lalaki. Di nito iniwan ang tabi niya at ginawa na ngang tulugan ang kwarto niya. Kadalasan din nasa bahay si Blake at sinasamahan siya. Nakapasok na siya sa kwarto ni Blake pero na makita, mas maraming dekorasyon at mas makulay ang kwartong inuokupan ni Ella. Mas pinili na lang niyang magstay doon. Ang baliw na si Blake sumunod naman sa kanya. Duh! Sino bang gustong matulog sa black and white na kwarto na to? Tayong laman lang king-size bed na kama, nightstand, isang malaking walk-in closet at isang couch. Where are you going? Tanong niya kay Blake na mabilis ang lakad papunta sa pintuan ng kwarto ni Ella. Nitong mga nakarang araw, lalo lang naging busy ang lalaki. Ngunit dito pumapalya sa pagtabi sa kanya tuwing matutulog na dahil nasanay na rin si Ella sa amoy ni Blake at mukhang pinaglilihian nga niyang mataray na lalaki. Napatras ng lakad si Blake hanggang sumapatabi sa kanya. Tumungo ito at tinalikan siya sa noo bago halikan ng tiyan niyang malaki na. I'm sorry, I'm just too busy. After this project, I promise that we will go on a vacation. Don't stay up late at night, okay? Marahan itong paalala. Binaba ni Ella ang hawak na libro at saka tiningala si Blake. Marahang tumango. Take care. Pumormang isang magandang ngiti sa labi ni Blake bago siya muling halikan sa noo at saka umalis. Para tuloy silang mag-asawa na walang label. Yup, walang label. Pero makakapaghintay naman siya. Inis na kiniyumos ni Ella ang una ng katabi.
Unan niya ni Blake at naraw ng amoy ng lalaki. Binaon niya doon ang pagmumukha at saka suminghod. Namumula niyang tinaas ang tingin. Paano mag-aasawa kung wala ng label? Binaba ni Ella ang mga mata sa malaking tiyan at marahas niyong hinampas. Ang gulo ng mga magulang mo, baby. That's right. Hindi lang dapat akong ma-fall. Dapat yung baliw mo ring ama. Para it's a tie, di ba? Pagkausap niya sa sanggol niya na nasa sinapupunan. Wait, okay lang ba na sa'yo ko sabihin to, anak? Baka naman paglabas mo, puno ka na agad na sama ng loob. Aniya na ma-realize sa mga sinasabi. Natigil na bahagya sa pagsasalita si Ella. Muli siyang sumandal sa headboard ng kama habang nasa tiyan pa rin ang kamay. Ito na lang ang ginawa niya buong buwan. Humiga, kumain, matulog. Minsan pag malakas ang trip niya, gusto niyang inuurat si Montreal. Sinasaman lang siya palagi ng tingin. Mas natutuwa naman si Ella kapag gano'n ang nangyayari. Masayang tumayo si Ella. Pupunta na lang niya at dadala ng pagkain ng Blake na yon. Kaya after ng ilang oras, bumaba siya at pumunta ng kusina. Di niya napansin ng mga maids, maging si Manang Sela na nag-aalala ang tingin sa kanya. Siya mismo magluluto ng pagkain para kay Blake. Kasabay ng pag-usbong ng damdamin at pagiging malapit ni na Ella at Blake, ay siya namang palaging pagsulpot ni Rian. Kung dati binabati pa siya nito, ngunit ngayon, bibigyan lang siya ng tingin ng babae bago siya wala-walang lalampasan. Ganito palagi si Rian itong mga nakaraang buwan. Palagi nitong nakikita ni Ella, ngunit di na sila nag-uusap. Ngayon kasabay niya pang bruha sa papasok sa loob ng kumpanya ni Blake. Where's Blake? Nakangiting anito sa babaeng nasa front desk. Mapang-uyam na nangiti si Ella. Wala na ring filter ang bibig nito. Di sumagot ang babae na nasa front desk at tila may pag-aalangan sa mukha. Isa kasi sa pinag-uutos ng president nila na si Montreal. Huwag na magpapapasukin o hindi malang pansinin ng babae ngayon nasa harapan na niya. Kilala niya ito dahil palagian din tong nagpupunta kasama ng business partner ni Mr. Montreal na si Carr. Kaya binigyan muna ng babae si Ella na may isang dipang layo kay Rian. Agad na nagliwanag ang mata niya. Miss Guevara, tinanguan to ni Ella. Siyempre at given na kilala siya sa lugar, kahit ba nga tago dapat ang identity niya sa lahat ng mga tao. Saglit lang po. Anito at saka may denial sa telepono. Di naman naging magandang reaksyon ni Rian. Siya ang mas naunang pumasok kaysa kay Ella, ngunit bakit mas inuna pa nila ito? Humigpit ang hawak niyang na bag. Miss Guevara, halina ho kayo. Masayang sinilubong ni Mr. Kim si Ella at agad ding kinuhang bitbitin ito. Nakangiting binalingan ni Ella si Rian. Mauna na ako, Rian or Lauren, whatever your name is. Hindi ako po pwedeng masyadong mapagod. Tinurot tinimas niya ang tiyan mula sa dress na suot. Buntis kasi ako. Di masyadong halata ang tiyan niya kapag susot siya ng mga bestida, kaya tuwing lumalabas, gano'n ang mga suot niya. Tumuon doon ang matalim na tingin ni Rian. Kawawa naman ang batang yan. Nabuo lang siya sa pagiging malandi ng ina niya. Di nagbago ang ngiti ni Ella. Halatang parehong sumama ang mukha ng babae sa frontline desk, maging si Mr. Kim. Kung tutuusin nga, mas malandi pa tong si Miss Lauren. Ilang beses na siyang tinanggihan, nagagawa pa rin bumalik. At least yung ama binahay ako, ikaw Rian. Kamusta ang pagiging asong ulol mo sa ama ng anak ko? Kalmadong aniyang nakahawak pa rin siya sa tiyan. Parang kulang na lang kasi sakmalin mo. Panay din kasi ang paglalaway mo tuwing nakikita mo siya kahit alam mong magkasama na kaming dalawa. Tinitigang maigi ni Ella si Rian at in-emphasize bawat salita. Kuyom na kuyom ang kamo ni Rian na bahagyang nanginig. Tiningnan din ang paligid kung may makakarinig ba sa kanila at mabuti na lang itong dalawang tao sa tabi lang niya ang abot ng boses ng dalawa. Tara na, Miss Guevara, si Mr. Kim. Wait, may pilit ng ngiti si Rian sa labi para makasarhan ang pagkapahiya. Tinaas ito ang tila maliit na mukha at bag inabot kay Ella. Paki naman Ella, gusto ko lang kasing ibigay ito kay Blake. Naging malambing ang boses ng babae. Ella? Nalukot ang mukha ni Ella at saka nang iinsulto tong tinignan. Hindi ako mahawak ng basura at mga bagay na nanggaling sa plastic. Masyado kasing toxic, baka may malason pa. Nag-aalala lang ako para sa iyo, Rian. Agad niya tinilikuran si Rian at saka na nagtungo sa private elevator. Habang babae namang naiwang nakatayo sa harap ng front desk ay namumula, gigil na umalis. Habang naglalakad papunta ng office ni Blake sa top floor, napansin ni Ella ang itsura ni Mr. Kim. Oo, Mr. Kim, bakit? Ngayon mo lang napansin? Napakamot to sa batok.
Akala ko lang ho kasi talaga tumaba kayo, Miss Guevara. Sa wakas, magkakaroon ng tagapagmana si boss. Tumaba? Siya? Habang naglalakad hanggang makapasok ng opisina ni Blake, yun ang iniisip niya. Di ang naging interaksyon niya kay Rian, kundi ang pagbabago sa katawan niya. Di naman yun yung pinapansin, dahil wala rin sinasabi si Blake tungkol doon. Palagi pa siya nitong kino-compliment. What's wrong? Tinigil na ni Blake ang yon namang iniisip niya. Di ang naging interaksyon niya kay Rian, kundi ang pagbabago sa katawan niya. Di naman niya yun pinapansin dahil wala rin sinasabi si Blake tungkol doon. Palagi pa nga siya nitong kino-compliment. What's wrong? Tinigil ni Blake ang ginagawa at tinungo ang tabi ni Ella sa sofa. Nothing. Pinalis muna ni Ella ang iniisip, saka nilabas ang dala niyang pagkain. Tumaas ng bagya ang isang kini ni Blake na makita niya, pero mahalat ang good mo dito ngayon. Niluto ko yan. As far as I know, you don't know how to cook. Natigilan si Blake na matitigan ang mga mata ni Ella na medyo namumula. Napatikim siya at saka ngumiti. Of course, every person can learn. This looks good. Iniwa pa nga binubuksan. Ang ibig kong sabihin basta galing sa'yo, automatic masarap. Kinuha ni Blake ang lunchbox na ibinigay ni Ella. Binuksan niya iyon, tsaka muling tiningnan ang kaharap. This? Mababakas sa mga mata ni Ella kung magkakamali na silang bibitawan si Blake, malilintikan to, kaya't pigil ang tao ni Blake habang nakafocus ang tingin sa kung anong pagkain na nasa harapan niya. Wow, this really looks good.